Papakita namin is bibigyan namin kayo ng mga tips, guide, and some hack din. So, syempre, ano ba ang mga requirements? Of course, without providing the ITR. And anytime you can always cancel. Ito lately lang, medyo humingo lang sa amin si Agoda. Kasi ang consideration namin doon, kami muna yung papasok and then yung kids to follow pa idol. Okay? Of course, you want to also experience winter, spring, kasi wala dito sa bansa. And we got approved. Yun. Actually, itong trip namin sa Korea, nitong winter, itong December 2023, 14,000 pesos lang yun for 4 of us. Hi guys! Welcome to our channel, April Love Travel. And sa video na to, na ipapakita namin is bibigyan namin kayo ng mga tips, guide, and some hack din kung nagpaplano kayong pumunta ng Korea this 2024. So, I hope you watch till the end of the video. But first, of course, please like and subscribe to our channel and hit the notification bell to keep you updated of our travel and mga food adventure. So, syempre, ang unang-unang consideration natin yan kung pupunta tayo ng Korea or gusto natin pumunta ng Korea is of course kung ma-approve ba tayo ng visa. Syempre, napaka-powerful ng visa, most especially sa mga countries na kailangan talaga ng visa like Korea, Japan, Europe, and America, and etc. etc. So, ito, syempre, uunahin natin malaman kung ano yung mga possible na pwede ninyong gawin para makapag-apply ng visa at kung somehow tips din kung paano na-approve. Okay? So, syempre, ang unang-unang consideration dyan, of course, kung mag-a-apply ka ng visa, is kung ma-approve ka ba o hindi. Syempre, most especially sa dami ng mga hinihinging requirements ng Korean Embassy. Kasi during that time na nag-apply kami, directly pa sa Korean Embassy since tumatanggap pa sila. So, medyo mas mahigpit doon actually sa pagtanggap na requirements kasi pag sinabit mo palang reject and then you have to go back, parang gano'n. Unlike kapag ka-travel agency na may kulang, sasabihin lang nila na, ma'am, kulang to and all, tapos aantayin pa rin nila yung docs on that day na ma-submit mo and then ipapasok pa rin nila yung application mo. So nai-screen na nila. Yun yung difference. But then, of course, hindi namin alam yun during that time. So, directly, nag-apply kami sa Korean Embassy. So, syempre, ano ba ang mga requirements? Of course, the usual birth certificate. And then, kami kasi nabigay na rin kami ng, ng copy ng ticket namin. Syempre, nag-book na rin kami ng hotel. So, tapos, syempre, alam naman natin lahat na kailangan ng proof of income. So, ano yung mga considerations sa proof of income? Unang-una, syempre, yung certificate of employment or bank certificate, bank statement, parang ganon. During that time, ang required 3 months bank statement. I'm not very particular about the requirements ngayon kasi naka-multiple visa kami. So, etong year pa lang mag-expire yung visa namin kasi na-issue siya before pandemic. So, somehow, during our time, yun yung requirement. Plus, of course, ang pinaka-importante sa lahat is yung ITR ninyo. Pero on our case, lahat ng mga in-applyan naming countries that requires visa, which is actually Korea, Japan, and Taiwan. Taiwan kasi nag-apply kami during the time na may visa pa sila. Hindi pa na-waive or hindi pa na visa free yung country na yon. So, lahat yon in-applyan namin without any ITR. So, gusto niyo bang malaman kung paano kami na-approve at na-grant ng multiple visa without ITR? So, sa amin, naging applicable to. Siyempre, case-to-case basis din naman yon. Pero ito yung mga documents na sinabit namin sa Korean Embassy, sa Japan din, and sa Taiwan, na in-approve kami without providing the ITR. Ang unang-unang requirement, of course, na ipaprovide is the very basic, which is yung passport ninyo, isasubmit ninyo. At the same time, birth certificate from PSA, marriage certificate. In our case, syempre kasama rin namin ng kids. So, ang birth certificate din ng kids as proof of relationship na kami yung parents. And tickets. Nag-submit na kami ng tickets. Actually, bumili kami ng tickets. Yun yung risk na tinake namin. Kasi feeling namin, kung may ticket ka na, parang mas matindi yung intention mo na talagang pupunta ka doon. Kasi yung ticket na binili namin is, return tickets na. Of course, hotel booking. Okay. Hotel booking, syempre pwede naman kayo mag-book through Agoda kasi si Agoda meron siyang pay at hotel and pay later, parang ganon. So, anytime you can cancel, mas maraming options for cancellation si Agoda kaya sobrang ganda nung app na yun. Ever since Agoda yung ginagamit namin for all our bookings. So, kasi like
kung malapit na yung ano ninyo, yung booking ninyo, you can always cancel and look for another booking which naswak sa budget ninyo. Kasi minsan, 'di ba, parang actually si Agoda may hack 'yan. So, like for example, kami ang ginagawa namin kapag malayo pa yung ano namin, trip namin. So, nagbo-book na agad kami kay Agoda kasi mas cheaper. Pero ang ginagawa namin, like, pay not later than ganito, parang on or before. So, yun yung kiniklik namin, at least may booking na kami. Pero pag super lapit na yung booking, like at mga 2 weeks, minsan 1 week pa. Actually, sa Japan namin, 1 week lang yun. Nagkakaroon sila ng flash deal, so pwede ka pang humanap ng way cheaper than the one that you booked nung matagal na matagal na. And meron kasing parang book and pay. So, yung book and pay, way cheaper siya than the pay at hotel and yung pay before ganyan. So, and anytime you can always cancel. Medyo, ito lately lang, medyo humingo lang sa amin si Agoda, pero you have to check that ayan, kasi gusto ko rin sabihin in terms of the hotel bookings, you have to also be careful in checking out the details. Kasi itong Korea namin na booking and itong booking namin dito sa Manila this January, medyo sobrang nakaka-irita, parang gano'n. Parang bumingo talaga sa amin si Agoda. Kasi yung booking namin sa Korea, actually, for yung binook namin, for adults, yung hotel na, or B&B na binook namin sa Gangnam, we actually paid 38,000 for 1 week. So, ina-expect namin na, syempre, dahil Gangnam yung lugar, we can cook, dahil kasi binook namin yun for our Christmas celebration, parang gano'n. So, pagdating namin dun sa room, okay naman everything, wala namang problema, pero maliit siya for 4. So, nilagyan lang nila ng 2 double bed. I don't know if it's double bed or queen bed pareho. Pero lahat ng luggage, like walang lalagyan mo, especially yung sa amin kasi we stayed 21 days. So, ang dami namin bagahe. Kaya lahat ng luggage namin nandun lang sa parang foyer area nila. So, hindi mo rin siya mailatag kasi nga walang space. So, talagang every time na kukuha ka ng gamit, you really have to open your luggage, parang gano'n. Pero in terms of cleanliness, sobrang malinis naman and maayos naman yung lugar. Kaya lang, yun lang, talagang ang hirap, lalo na winter, yung mga damit, yung mga pagsasampayan ng mga damit, so mag-i-improvise ka na lang talaga ng area na pwede mo pagsampayan ng damit. So hindi namin ina-expect yun na gano'n. Hindi kasi na-mention na, syempre dapat, if it's for 4 packs, definitely dapat pang 4 talaga na pwede kang gumalaw and all. Tapos meron pa another one with Agoda na binook namin. Nung lumipat kami sa Busan, actually, hotel siya, pero hindi nila nakalagay kasi doon of we're going to celebrate kasi our New Year, parang New Year's Eve naman doon sa Busan. So 1 week din kami nagstay doon, 1 week yung binook namin. The hotel is around 28,000 for 1 week. Pero nakalagay dun sa details niya, city view. So, syempre, dito sa atin nasanay tayo na parang we have to check the mga paputok on during New Year's Eve at saka yung celebration. So, may nakalagay doon na parang city view and then may window. Pero pagdating namin doon, walang window. So, walang city view siya. So, automatic, syempre, pag may city view, may window. So, the fact na walang window, and sinabi niya, and actually, yung lugar is way different from the pictures. So, hindi lang talaga kami makapagreklamo kasi, syempre, unang-una sa lahat, winter, makapalayasin kami dun sa mga lugar na yon. And then, syempre, Christmas and New Year's Eve. So, I guess, may hirapan kaming humanap ng replacement na booking kung mag-iinarte kami doon. So, mega tiis kami. So, ang ginawa na lang namin is during the New Year, which is 31 and 1, naghanap kami ng panibagong hotel na pagse-celebrate na namin ng New Year para at least hindi ma-compromise yung ano namin, yung New Year namin, parang gano'n. So, lumipat kami ng hotel lang din na malapit doon, pero binook namin for 2 lang. So, hindi namin binook for 4 kasi syempre, alam naman natin na kapag for 2, mas cheaper siya kaysa sa for 4. Kasi ang consideration namin doon, kami muna yung papasok and then yung kids, to follow, parang gano'n. Pero actually, hindi naman nakakatakot kasi syempre may existing hotel na kami. So whatever happens, kung hindi man nila i-allow and all, at least may fallback kami. Unlike kung wala ka talagang fallback, pag 4 yan, syempre, hindi mo pwede i-risk na ibubuk mo to lang. And syempre, the only advantage is you do self-check-in.
So if you do self-check-in, definitely kung ilan kayo, hindi mo madedeclare. Siyempre, self-check-in nga and meron ding self-checkout. So we'll show you later or we'll show you in this video kung paano yung self-check-in na ginawa namin. So, nakapag-spend kami ng New Year ng maayos and by City View, so nakita namin yung buong kalye and yung air, no, may mga papotok and all, but unfortunately, walang papotok sa Busan. Another one na medyo palpak talaga si Agoda is ito na nung nag-book nga kami sa isang hotel, which actually pinost ko yun sa isang video namin na we went to Clark and we're supposed to book sa Royce. Well, no, I'm sorry. Mag-check-in talaga kami sa Royce during that time. And then, because we're going to cover Royce Hotel, yung room, and all its amenities, plus of course, yung kanilang buffet. So, nag-book kami for 2. And then, pagdating namin doon, kasi we are requesting for early check-in if it's possible. So, sinabi nung babae na, Ma'am, I will have to check kung yung booking ninyo is dito sa deluxe or sa premier, parang something like that. So, apparently, meron palang 2 Royce Hotel. So, also check, kasi hindi rin naman nakalagay sa Agoda yung na 2 pala. Okay? So, if you book dun sa deluxe, which is actually hindi mo naman alam kung nasaan yun, di ba? Syempre, hindi ka naman taga ron. Ang mga amenities mo, dun lang sa lumang hotel. So, meaning, parang hindi ka yata pwede mag-swimming, and then, yung breakfast is sa ibang location din na nagaganap, parang gano'n. And if you book sa Premier, all the amenities marireceive mo, or you can use, parang gano'n. So, we find it so discriminating ba? Parang gano'n something, or parang unusual. Kasi syempre, kung merong 2 hotel, or kung may 2 Royce, the Premier and the Deluxe, of course, since it's counted as one hotel, definitely, all the amenities dapat ng hotel na yon, everyone should enjoy that. So, during that time, sa parang inis namin, syempre, na parang bakit ganon, iba yung breakfast dito, iba yung breakfast dyan, and then the swimming pool, you cannot use it, and all other amenities, parang ganon. So, we canceled. So, we called Agoda. So, sinabi namin na bakit ganon, parang mali yung details, parang ganyan, misunderstanding, something like that. And we want to cancel, pero we paid na, diba? So, ni-refund nila in full during that day din. So, maraming instance na si Agoda na ganyan sa amin, bumingo na siya, as in like for the longest time. Pero kahit na nabayaran nyo na si Agoda and during that day na hindi nyo nagustuhan yung binook ninyong hotel or yung room or whatever it is na hindi nyo nagustuhan, you can always cancel. And that's a tip pag nagbubook ka sa Agoda. Going back dun sa requirements na pinasa namin, of course, sa kids, isubmit ninyo yung kanilang birth certificate like what I mentioned kanina. And of course, yung kanilang school registration para malaman, syempre, ng embassy or ng country na pupuntahan ninyo na of course, babalik pa kayo kasi yung mga kids ay nag-aaral dito. And submit their ID also. And, ayun nga, another one na ibibigay is yung guarantee letter coming from the father or the mother kung sino mag-finance nung inyong travel. So, in our case, isa lang yung father. So, para hindi na magulo in terms of documents, and also meron lang ipaprovide na guarantee letter. Pero I'm sorry, during that time pala nag-submit kami sa we call that Korean Embassy, parang wala pa na-require na gano'n. Yung guarantee letter kasi na-require sa Rally Tours nung nag-apply na kami ulit panibago. Kasi yung first application namin sa Korean Embassy, of course, single entry muna kasi syempre wala na kami ITR. Naghangad pa kami ng multiple, diba? So, single entry muna, and then on that same year, nag-apply ulit kami for multiple para at least hindi na kami mahirapan dire-diretso na. So, thankfully naman nag-grant siya, and yun nga, nag-apply kami without ITR. Ang sinabit lang namin is bank statement. Okay? Actually, sa unang application namin sa Korean Embassy, nag-submit din kami, sa sobrang kaparatingan namin, syempre, since wala nga kaming ITR, nag-submit kami ng bank statement, nag-submit kami na parang proof of assets, parang yung copy ng property and all, pero binalik din ni Korean Embassy nung nakita niya pa lang. Parang gano'n, sinasala kasi sinasala nila yun during that time. So, ibig sabihin walang kwenta. Parang hindi, it doesn't prove anything. So, yung bank statement lang or bank certificate, parang something like that. And ang pinaka-importante is of course yung cover letter. So, doon na nagpa-fall kung papasa kayo or mag-grant kayo ng visa or hindi. Very, very basic very, very basic lang na cover letter na talagang mapifeel mo yung sincerity. Doon, of course,
Bakit gusto natin pumunta ng Korea? Siyempre, Korea sobrang sikat in terms of K-pop idol. Okay? Of course, you wanna also experience winter, spring, kahit kasi wala dito sa bansa natin. 6 a.m. And gusto natin here kainin in yung mga Seoul, pagkain na and ino-offer it's dito sa bansa natin na snowing. Korean restaurant na gusto nating matikman doon na syempre maraming masasarap na pagkain like yung kimchi or dakgalbi, etc., etc., etc. And of course, yung mga places na gusto nating bisitahin like Nami Island, Alpaca, Lotte World, and a lot more. So, i-express nyo lang dun sa letter nyo, don't hype it masyado kasi parang feeling namin kapag hina-hype parang masyadong mabulaklak and all. Basta parang ganun. Kasi kami, sinabi lang din namin doon na we've traveled different places or different countries na, pero we haven't been to Korea and our kids are really a K-pop fan of different like BTS, parang Twice, etc., etc. Parang ganun. And of course, we want to taste the food, yung authentic Korean dishes, and we want to go to places like Nami Island, parang mga ganyan. So, and kasi yung unang-unang punta namin doon is winter. That's why we expressed our willingness na or parang excitement na it's our first time to experience winter, parang ganon. So, yun. After that, in a few days lang actually, in a few days, naglabas na ng visa and we got approved. Yun. Okay, I forgot. During the time na nag-submit kami ng mga papers, wala talaga kami sinabit anything about business or anything kung COE, parang something like that. So, talagang I guess yung bank statement speaks for itself or yung inyong bank cert kasi yung average daily balance is nandun naman. So, don't worry or don't fear na kapag halimbawa nag-submit kayo ng docs and then during that time mababa lang yung inyong parang outstanding balance. So, I guess it does not affect yung pag-a-apply ninyo. Ang feeling ko na importante dun is may flow yung inyong bangko. May pumapasok, may lumalabas. Siyempre, gano'n naman talaga dapat. So, it's up to you guys kung ang uunahin ninyo ay bumili ng ticket or mag-apply ng visa. Pero yun nga, in our case, bumili muna kami ng ticket to secure na mura yung ticket. So, bahala na, come what may, kung ma-approve kami ng visa or hindi. Okay, so ito na nga. Granted na meron na tayong visa. So, syempre, ang visa, meron lang yung limit. So, hindi ko alam kung 6 months, parang sorry, correct me if I'm wrong, kung merong 6 months validity lang yan during the time na in-issue nila. Kasi kami, on our case, nga, bumili na nga kami ng ticket noon. So, actually, yung visa namin, like for example, Monday yung biyahe namin, Thursday na release, so sobrang lahat na ata ng santo tinawag namin kasi first application namin ng visa yun. Pero thank God naman at na-approve naman siya. Kaya from there pa lang, tsaka kami namili ng mga winter clothes kasi nga winter yung una namin punta dun sa Korea. So halimbawa, na-approve na tayo ng visa and all, we have to make abang. Abang for tickets na sale. So yan yung unang-una natin gagawin. Tickets muna. Kami sa case namin, apat kami, lagi kami nag-aalat ng 5,000 lang kapag out of the country, most especially Japan, Korea kasi medyo mahal yan. 5,000 per pax, so laging 20,000, 21. Kung makikita niyo yung mga videos namin ng mga budget sa Japan, sa Korea, etc., laging mga 20,000, 21,000 lang yan. Kasi dun lang ang budget namin in terms of travel. Kapag ka nag-go beyond that, hindi pwede. But exempted yung case ni Japan. Si Japan, inuna talaga namin mag-request ng visa and kahit mahal yung ticket, we really have to go kasi kailangan niyang matatakan. Parang, though yung ticket namin during that time, nakakuha pa rin kami ng 37 for 4 packs for Japan, still we really have to do that kasi nga, kailangan matatakan kami ng Japan entry, parang gano'n. So yun nga, going back, so pwede kang humanap and all. At ito nga pala, sa expertise ko na talaga ito, na maghanap ng cheap na tickets. Actually, may nanghihingi nga ng video on how you can purchase tickets. Parang tip lang, para mga ganun tips and guide kung paano kayo mag-purchase ng murang ticket. Actually, itong trip namin sa Korea, nitong winter, itong December 2023, 14,000 pesos lang yun for 4 of us. So, balikan. Meron din akong hack actually in terms of booking your tickets or plane tickets, airfare, ng mura or paano ko sasabihin to? So, hindi ko alam kung sasabihin ko na pero sige.
Another thing, advertisement muna in terms of purchasing your tickets. Okay, like for example, ito na lang yung gagawin ko example. Sa Cebu Pacific kasi always kami Cebu Pacific. Hindi pa namin na-try yung AirAsia. Na-try na namin, yes. Pero in terms of mura, okay, sobrang mura and okay naman. Actually, never pa kami nagka-aberya kay Cebu Pacific eh. Thank you. Thank you Lord for that. As in like, yung mga minsan nakita namin sa post na nagrereklamo na canceled flight, etc. or parang ganito yung nangyari and all, wala kami na-encounter na ganon and pera usog. Okay? So, si Cebu Pacific, nag-book kami ng flight nitong December 13 to January 8. Okay, I booked that June pa lang. Yung kanilang Independence Day sale, we got it 14,000 pesos, pero December 13 to January 8. Okay, ang hack doon or tip, okay, sobrang haba nun, diba? So, si Cebu Pacific, kapag like 2 months or 3 months before the flight, nagkakaroon ng flight changes yan. Okay, so ang flight changes, yung offeran ka niya na ganito na magbabago na. Like for example, kung ang flight mo is 10 a.m., magiging 11 a.m. yan. Konti lang naman, very minimal ano. So, why not, diba? I-adapt natin. Wala namang mawawala kung 1 hour besides. Talagang namang nakaplano na yung trip mo na yun, diba? So, ang hack doon is, si Cebu Pacific, kapag ka nag-offer siya or nagkaroon ng flight changes ng 1 hour and above, parang 1 hour onwards pala, parang something like that, you can always change the date. The date, the time, kahit ano yan. Tatanungin niya yan sa inyo kung gusto niyo magpalit ng date or tatanggapin niyo yung ino-offer nilang flight changes. So, in our case, ang ginawa namin, since sobrang tagal ng January 8, na ang haba-haba na ng absent ng kambal, so minove namin yung flight namin ng January 3. So, any time of the January 3, kahit na prime, ano pa yan, parang peak or whatever, umaga, tanghali, para mga ganun. So, okay yan, pasok yan, kahit na anong oras, tatanggapin nila yan. Kasi, parang, that's your privilege. Parang ganun. So, dahil nagkaroon ng flight changes sa time and date, kung may date man, yun yung advantage nun. So, yun ang pwede ninyong gawin. Makakapili kayo ng magandang time or date na pwede nyong i-move, pero makakapili din kayo ng mura. Kasi syempre, di ba, pagka nag-book tayo sa mga airlines or like, for example, yan, Cebu Pacific nga, merong particular date yan, mahal sa ganitong araw, mura sa ganitong araw, mahal. So, i-check mo yung coverage na ano yung mas mura. So, yun yung book mo. Like, in our case, kaya naging 14,000 yun, kasi ang pinakamura is December 13, kumpara sa 14, 15, 16 onwards, and January 8, kumpara sa January 3. Kasi syempre, ang January 3, balikan na talaga lahat ng mga, mga nagbiyahe, kaya sobrang taas talaga ng rate during that time. So kami, conservative kami sa January 8, yun ang kinuha namin. Pero still, nakabalik kami na January 3 kasi nga, nagkaroon ng flight changes. So I hope guys, nakapulot kayo ng mga somehow tips and hacks dito sa mga sinasabi ko as we go along if you're planning your trip to Korea. So, may visa na kayo, syempre number 1, and then meron na rin kayong plane ticket, and then nasabi ko na rin sa inyo on how to book using Agoda, at saka yung mga hack ni Agoda. Syempre, hahanap na kayo ng mga activities ninyo. Okay? So, syempre, lahat tayo nagbabudget, nagpaplano, diba? So, that's why we are really planning ahead of time, like 6 months or so, para at least meron tayong enough money para magawa natin ang mga gusto nating gawin. So, kung nabook mo na yung tatlo, all you have to think of is the activities. Saan mo ba gustong pumunta? Diba? So, anong gagawin mo? Of course, pwede mo i-check from time to time kung magkano yung budget kasi kami ganun yung ginagawa namin. Saan ba natin gusto pumunta? Like Nami, pupunta tayo ng Nami, Lotte World, etc. And you can always look at Klook for that. Sorry for this commercial, pero just type in our promo code EPLT5 off to avail 5% discount on all your bookings ng hotel and activities. So, ayun. Pwede ninyo yun bayaran or bilhin like a week before kayo umalis or 2 weeks before kayo umalis. So, para at least, definitely, pagdating doon sa araw ng inyong flight, wala na kayong intindihin, kundi budget na lang on that day, which is the transportation and yung food. So, yung dalawa na lang kasi the rest,
nabayaran nyo na lahat ng mga activities niyo. And of course, if you're going to allot money for shopping, so yung tatlo na lang ang iintindihin niyo. And katulad ng mga lagi namin sinasabi sa mga previous videos namin, na kami kasi nag-aalat na kami ng transportation and food. Yung transportation, actually, kapag hindi yan sumwak sa budget, like for example, etong Japan namin, na Japan on a budget talaga, di ba? We're supposed to go to Kyoto. Pero ang pinuntahan lang namin Nara. Kasi we checked, if we're going to Kyoto, we're going to spend this much. So mataas. So disregard. Parang ganun. So, you will always enjoy Osaka kahit nasaan ka, kahit nasa park ka lang and all. And of course, kaya tayo nagpupunta ng ibang bansa kasi yung feel pa lang na nasa ibang bansa ka, parang nasa ibang dimension ka na. It doesn't require you to go kung saan may extravagant na lugar, etc., etc., etc. Doon pa lang alone, privilege na yon or parang feeling blessed ka na on that note. Now, when is the best time to go to Korea? Okay, kung syempre gusto ninyo ma-feel ang winter pero hindi nyo kaya yung extreme winter, better to go there ng November to December. Okay, kasi kami, during our December trip, ito nga, na nagpunta kami, malamig, as in like, beginning to snow pa lang, tolerable siya, as in. So, syempre, December 27 pa lang lumipat na kami sa Busan. Kasi si Busan, sobrang malamig lang, parang spring, pero mas malamig, parang gano'n. Ang hirap i-explain. Pero kung gusto niyo ng talagang winter na winter, okay, you can go January. Yan na talaga yung grabe na as in like yung kalye, all white na because of the snow. And medyo heavy rin in terms of kung may mga pasyal kayo and all. Kasi ang hirap din eh. Kasi kami during our first winter in Korea, it's actually January 29, sobrang ang hirap kumilos. Lalo na first time namin. Kasi nagsusnow, like every other day nagsusnow. Nagpunta kami na Everland, wala kami nagawa. Sobrang lamig, mayat from time to time. Inom ka ng kape, inom ka ng hot chocolate, and then pupunta ka sa isang restaurant, pupunta ka ng coffee shop, magastos. And kung first time mo, hindi mo ma-explore, syempre kung paano gumamit ng train. So kami during that time, taxi lang, sobrang magastos talaga. Pero ngayon, since ilang beses na kami paulit-ulit bumabalik ng Korea, so yung winter this time, tolerable, okay, and alam na namin kung paano gumamit ng tren. So mura at the same time, may enjoy mo din kasi super lamig, mafe-feel mo yung lamig ng winter, pero tolerable siya on that note. So yun yung tip ko. Second best time to visit Korea is of course spring. Ayan, kasi makakagalaw-galaw tayo and malamig. So, syempre, cherry blossom, that is March to May. Mid-May, usually, parang ganun. Kasi, nakapunta na rin kami ng Korea ng May, sa mga latter part ng May, parang ganun. So, medyo ulan na. Laging magkasama ang parang summer and tag-ulan nila eh, parang ganun. So, mainit and then uulan, mainit-ulan. So, ang hirap magbiyahe, lalo na kung may kasama kayong kids. And kung mag-isa lang din kayo, syempre mahirap din yun dahil lagi kayo naka-umbrella and all, parang gano'n. So, ang para sa amin, ang best season to travel to Korea is yung spring and winter. Of course, maganda na rin ang October. Kasi kahit sa Japan, ang October maganda na, malamig na yung October. Kasi last year, October na kami nagpunta sa Osaka, malamig na rin. So, syempre tayo, dahil sanay tayo sa mainit, talagang hinahanap natin lagi yung malamig na country. So, yun lang. So, okay, meron na kayong date for your Korea trip. Now, you are going to look for a proper area or very good or strategic area kung saan kayo magsistay. Siyempre, everybody, or lahat ng first-timers sa Korea, ang gusto puntahan is Myeongdong. Siyempre, bakit? Kasi siyempre, nandyan lahat ng mga street food, shopping, ano pa ba? Mga beauty products and all. So, please take note, ang Myeongdong, meron siyang separate station, Myeongdong Station, na napakalaki, as in like sobrang laki, na ang dami niyang exits, kaya hindi kayo mahihirapan kung hindi kayo magsistay sa Myeongdong. Kasi syempre, hindi lang naman everyday doon kayo pupunta, marami ring mga areas na pwede ninyong puntahan na may Myeongdong feel din. But of course, syempre, based on our experience lang ha, mas mura talaga sa Myeongdong in terms of mga damit, and marami rin talaga mga sale, nasa kalye lang mga
na mga nakalagay sa kalye lang, bargain lang yung mga beauty products and all. And syempre yung mga kainan, sobrang isang buong stretch yan, dulo to dulo. Pero in terms of like transportation and all, hindi kayo mahihirapan kung gusto niyo talaga pumunta ng Myeongdong. So of course, one consideration is Myeongdong. Marami din naman mga murang mga hotels doon and marami din naman mga magagandang mga hotels doon. Second sa consideration natin is yung Gangnam area. Of course, sobrang sikat ni Starfield, ni COEX in terms of the library, and lagi kami nagpupunta dyan. Kung gusto niyo naman ng mga luxury shopping and all, ayan talaga, dyan kayo pupunta sa COEX Mall kasi or Gangnam area kasi nandyan din yung, dyan nyo rin makikita yung K-pop street, parang ganon. Merong K-pop street din kami na pinuntahan dyan. So, and meron din dyan yung mga high-end na department store, yung Starfield nga, and then yung Hyundai department store. So, marami pa. Malapit din dyan yung pinakasikat na Goto Mall. Yun yung pinakasikat ngayon na mall na underground, na ang haba-haba, parang Divisoria. Pero, parang Divisoria on, dito sa atin, pero mas social version. Parang gano'n. Magaganda rin yung mga, magaganda rin yung mga gamit, and yung mga binibenta nila, reasonable din yung prices. Another consideration in terms of location is the Dongdaemun. So, ito, kung ayaw nyo ng mga maingay, busy street and all, like Myeongdong, si Dongdaemun talaga, sinasuggest talaga namin to. Kasi yung huling Korea namin before winter, actually May yun, parang ganun. Dito kami nagstay sa Summit Hotel. Meron akong separate video na in-upload regarding our review sa Summit Hotel and yung paligid nun, sobrang ganda actually. Kasi si Dongdaemun, I don't know, I think yung ibang mga bus ganun din naman. Pero dun sa Summit Hotel kasi, bus coming from the airport, doon na bumabagsak. And if you're going to the airport na, doon na rin kayo sasakay. Tapos yung area, tahimik, and then marami rin namang grocery, convenience store, tapos may mga coffee shops din. So sobrang ganda ng location. Tapos malapit din siya sa Dongdaemun Station. Malapit din siya sa mga yung mga mall, Duta Mall, okay din. As in like, maganda yung location na yon. Hindi siya masyadong crowded na parang ang dami-daming tao, pero maganda talaga yung location. You can also check out mga kainan ng mga authentic na Korean dishes na mga locals pa talaga ang may-ari. Magsaserve sa'yo mga matatanda. So another one is yung Hongdae. Of course, maganda rin yan. Shopping area din siya. May mga department stores. And then may mga kainan, madami rin. Pero meron din mga bar, parang gano'n, more on gimmick-gimmick. Parang Itaewon, parang gano'n. Though actually si Itaewon, di pa kami nakakapunta dyan. Kasi syempre we have kids. That's why feeling namin useless yung punta namin. Kasi di ba parang napanood ko doon sa Itaewon class ba yun, na parang 18 years old pataas talaga yung pinapapasok. So I find it na parang hindi suitable for us kasi kami mga kids kasi kaming kasama. So pag nag-18 na sila, baka. Pero yun nga, sama nyo yung Hongdae, Itaewon, Insadong, of course, maganda rin talaga yung Insadong. Nandun yung Colorful Museum, nandun din yung Alive Museum and Dynamic Maze. Isang kanto lang yun. Pero magkadulong kanto. So you can walk. Kasi sa Klook, it's counted sa Discover Seoul Pass, the Colorful Museum, Alive Museum, and Dynamic Maze. So, pwede nyo siyang puntahan in one lang. Nakatatlo na kayo in just less than a day. Kasi saglit lang naman ninyo pupuntahan, parang gano'n. Hindi naman, nothing much. Kasi more of parang mga pangbata. Parang gano'n. Pang teens, parang gano'n. Something like that. Of course, i-consider nyo na rin sa mga pupuntahan ninyo, syempre, Namsan Tower. Syempre, lahat ng K-drama, lagi na lang may Namsan Tower. Pang ilang beses na namin nagpunta dyan. And syempre, you always have to experience, kung dalawa kayo or family kayo, yung kanilang mga love locks. Yan. Syempre, ano yan tradition yan doon no? So, Namsan Tower, and then Lotte World, you can go there. You can spend full day sa Lotte World kasi meron silang indoor and outdoor. First time namin sa Lotte World, hindi namin alam na may outdoor. As in like, nasayang yung punta namin. Sabi pa namin nung time na yun, ito lang pala yun, parang ang mahal na binayad natin for this one, indoor siya, ganyan, etc. Yun pala may access siya sa labas. So, i-check ninyo kasi merong Lotte World na indoor and then meron din sa labas. Maganda yung nasa labas, more on mga rides, and then may enjoy nyo rin kasi maraming attractions pa na nandoon.
And of course, Nami Island. Siyempre, laging number one sa listahan din yan ng mga pupuntahan. Nami Island, Petit France. Actually, hindi kami nagpunta ng Petit France ngayon, pero kasi nagpunta na kami before. We tried Alpaca World this time and Land of the Morning Come. Garden of the Morning Come. So, si Garden of the Morning Come, napuntahan namin, pero yun nga, sobrang lamig kasi dahil winter kami nagpunta. Alpaca World, super duper lamig din talaga. So, probably next time. Pero Nami Island, mas gusto ko talaga siya ng winter. Though winter kami nagpunta, pero since, yun nga, sabi ko nga sa inyo, parang December, third week December pa lang, second week December 13, 14, parang something like that. So, wala pa talaga nagbe-build up ng mga snow. So, mas maganda si Nami Island ng mga January to February. At syempre, wag natin kakalimutan ang mga palaces. Yung Bokgong, Cheongguk. Sana matama ko na yun kasi yung buong Korea, parang video na i-release or na-release ko na ba? I forgot. Cheongdokgong Palace. Kasi inistayan namin isang hotel doon. It's like ilang blocks lang, few blocks, or parang yun na yun mismo, sa Jongno 3, Cheongdokgong Palace. So, nagstay kami doon. Ang binayad namin is 21,000 pesos lang for 1 week na, for 4. So, syempre, hindi tayo pwedeng umarte-arte kung 21 days ang stay natin. Hindi tayo pwede ng mga, kaganda-kagandahan at kamahal-mahal na mga, tawag dito? Hotel. So, tiis-tiis din. Minsan din kasi ang hirap pumanap ng hotel pag apat kayo. Kasi ang gagawin nila, yung offer ni Agoda or kung si Klook, actually, nag-offer din si Klook ng hotel. Ang ino-offer nila laging parang dalawang booking, dalawang deluxe, dalawang premier, parang something like that. So, ang hirap pumanap ng 4-4 din talaga. So, bihira. Siyempre ngayon, marami nag-o-offer na B&B na talagang pangmaramihan. Pero please, always check the details kasi ang hirap pag nandun ka na and then disappointed ka na walang ganito, walang ganyan. Actually, hindi kami very particular na mga liit-liitang bagay. That's why, kapag nagro-room tour kami, if you notice sa mga videos namin, sinasabi lang namin, very basic, merong ganyan, merong etc. Very particular lang kami in terms of space and the CR. CR talaga, sobrang particular kami dyan sa CR. Siguro, syempre, una natin tinitignan sa cleanliness yung CR. Hindi naman natin alam kung malinis yung mga iba-ibang mga bagay, pero pag CR talaga is malinis, parang feeling mo ang linis na rin yung buong area. Okay, so during the day of your travel, of course, don't forget yung mga travel requirements, passport, visa. Of course, you can always bring your ID para at least meron kayong proof of identification. And then, travel tax, what else? Hotel booking para at least mapakita niyo na rin kung na meron na kayong booking sa mga hotel or sa mga hotel. Kasi actually, tinatanong yan minsan. And then, of course, yung inyong ticket, return ticket, better na may return ticket na kayo. And kami, we suggest na you purchase travel insurance. Okay, dati kasi hindi kami travel insurance before pandemic. Pero ngayon, syempre, importante na meron na tayong travel insurance. Yung aming Korea trip, we got it. Actually, lahat ng travel namin ngayon, nung after na ng pandemic na nagbabiyahe kami out of the country. And itong Boracay namin, nag-travel insurance na rin talaga kami. So, yung Japan namin for 1 week, we got it from AXA. 3,000 lang for the 4 of us. Secured ka na in terms of cancellation, kung may mangyari man, etc. Kung ma-aksidente, wag naman sana and all. So at least wala ka iniintindi pag nasa ibang bansa ka. Kasi syempre, times ilan yung conversion. 'Di ba? Kapag nasa ibang bansa ka, in terms of gastos. So syempre, we're praying naman of course na walang mangyari sa atin. Pero syempre, kasi na-experience na namin yan dati before pandemic na hindi kami wala kami insurance na kinuha. Bumagyo, as in like super typhoon ni Japan. Nasa Tokyo kami noon, so we have no choice but to extend our stay for 2 days. Siyempre gusto namin 2 days para at least humupa na talaga yung bagyo kasi super typhoon nila yun during that time. October yun. So, ang laki ng ginastos namin kasi yung mga hotels, syempre, automatic lahat ng mga tourists nag-extend. Nag-extend kami for 1 day, 18,000 agad-agad yung hotel for 1 day. Wala kang choice, syempre, kasi syempre, biglaan yun. So, from the room na ini-stayan mo, nilipat pa kami sa mas maliit na room, pero mas safer. Kasi yung room na ini-stayan namin during that time, facing siya ng
ng, ano yung tower? Sa may Asakusa. So yun, yung hotel kasi na-stay namin sa Japan during that time is yung may robot hotel. Nakalimutan ko kung ano pangalan. Tapos, ang laki-laki ng window na facing yung Tokyo Tower. Kung hindi ako nagkakamali, Tokyo Tower ba yun? Sa may Asakusa. So, nilipat kami sa isang place na mas safe kasi nga malakas yung ulan and yung, what do you call that? Hangin. So, yun, nagbayad kami ng 18,000 sa overnight stay lang na yun, ha? So, after that, ano tawag dito? Yung pagkain mo and all other expenses, syempre, namakyaw ka ng pagkain dahil hindi pwede lumabas at saka hindi mo naman alam kung ano mangyayari after ng bagyo. So, si Japan, medyo ganun siya, though si Japan ang galing-galing niya in terms of that, wala ka talaga iintindihin. Pero yun lang, syempre, yung hassle na nag-extend ka, tapos wala, syempre, paano kung wala kang additional money or additional budget for that? So, it's better to be insured. So, yun yung sinasuggest ko, not for any, not because I'm promoting anything or whatsoever, pero parang sobrang safe nung meron kang travel insurance. Yung Japan namin last October, like what I mentioned, we purchased travel insurance through AXA. It's just 3,000 pesos. And itong Korea namin na last trip, na 21 days, itong December to January, 7,000 siya. 21 days kang secured. Mawala yung bagahe mo or may mangyari sa'yo, sobrang wala kang iintindihin. So, sobrang okay for a 7,000 pesos na apat na kayo. And itong upcoming trip namin to Boracay, we also purchased for 4 days, I think it's 700 pesos lang. So, sobrang 700 pesos kumpara sa magiging hassle, halimbawa, na wag naman sana. So, I suggest na kumuha kayo ng travel insurance, pag-ipunan ninyo. Kasi yung travel insurance naman, pwede nyo siyang kuhain a week before your alis. Parang ganun. Kasi in Japan namin, a week before our alis, doon namin kinuha eh. So, ayun guys. I hope na wala akong na-miss out. At kung may na-miss out ako, you can always comment and ask me. And then, sasagutin ko kayo in the best of my knowledge. Pero somehow, based on experience, lahat yan. And sana ma-apply din ninyo. And good luck sa mga gustong pumunta ng Korea. And I hope na makatulong din ako kung may mga questions kayo kapag mag-a-apply na kayo ng inyong visa or whatsoever. So sana sabay-sabay tayo makahanap ng seat sale. Abangan natin. Bye guys. Thank you for watching.